Habang papunta siya sa tindahan ng kanyang mga tiyo, nagulat ang mga ito nang makita siyang namimili mag-isa subalit sinabi ni Tino na 11 taong gulang na siya, kaya kaya na niyang tumulong sa mga gawain sa bahay at dumaan siya para kunin ang order nila. Binigyan siya ng kanyang tiyo ng isa sa mga bagong lutong tinapay at binalaan siyang mag-ingat, dahil may mga pulang mangangaso na naglibot at hindi sila nangingimi kahit mga bata pa ang makakasalubong. Medyo natakot si Tino pero sinabi ng tiyo niya na dumaan lang siya sa mga pangunahing daan at magiging ligtas siya, kaya mas mahinahon na siyang nagpaalam at hindi niya napansin na may 2 lalaki na pala siyang pinagmamasdan, ang simbolong bungo ay nangangahulugang panganib. Pagkaraan ng ilang minuto ay nakuha na niya halos lahat ng kailangan, pero habang hinahanap ang huling produkto ay nabangga niya ang isa sa mga mangangaso at pinagalitan siya nito dahil daw nasaktan siya. Natakot si Tino kaya tinangka niyang lumayo subalit nabangga naman niya ang isa pa sa kanila. Nakita niya sa mga mukha ng mga lalaki ang masamang balak nila habang hinahawakan siya, kaya nagpumiglas siya at tumakbo kahit iniwan ang lahat ng pinamili at habang pilit siyang tumakas sa mga eskinita, palagi pa rin niyang nasasalubong ang isa sa kanila hanggang sa mapagod siya at tuluyang bumagsak. Nagulat ang mga mangangaso dahil hindi nila inasahan na makakatakbo siya ng ganoon kalayo. Sinabi nila na wala nang makakatulong sa kanya at dadalhin na siya sa kanilang organisasyon. Habang umiiyak si Tino ay may narinig siyang tinig ng isang binata na nagsasabing pasensya na at hindi niya nakita ang mga lalaking iyon kaya nabangga niya. Dumating din ang grupo ng binata at nagtanong ang mga mangangaso kung sino sila at bakit nakasuot ng maskara. Sagot ng binata na sila ang mga kaluluwang pinahihirapan. Nagulat ang mga mangangaso dahil narinig na nila ang tungkol sa grupo ng mga baguhang iyon at sa isang iglap, sinuntok ni Gilbert ang isa sa mga mangangaso at napahandusay ito sa lupa, habang ang isa pang kasama ay nagulo ang buhok sa lakas ng hangin. Si Liz naman ay sinipa ng malakas ang isa pa dahilan para lumipad ito palayo at dahil sa takot at pagkatalo, mabilis na tumakas ang mga mangangaso at habang tinutulungan ni Cry si Tino na makatayo ay tinanong ng bata kung sino sila, dahil mula noon ay namangha siya sa lakas at liderato ni Cry sa grupo. Pagbalik sa kasalukuyan ay inamin ni Tino na dahil sa pangyayaring iyon ay itinuring niya si Cry na parang isang Diyos, dahil dumating ito sa oras na kinakailangan niya ng tulong pero sa isip ni Cry, alam niyang nagkataon lang talaga ang lahat dahil sa totoo lang ay hindi siya nakakakita ng maayos dahil sa maskara, at totoong ang nabangga lang niya ang mga lalaking iyon nang hindi sinasadya. Matapos nilang iligtas si Tino ay sinigurado nilang wala itong nawalang gamit o ninakawan, ipinagtapat ni Tino na tanging isang maliit na palawit lang ang nawala sa kanya at hindi naman ito ganoon kahalaga, nagpasalamat siya sa kanila at umalis. Pagkaalis ni Tino ay sinabi ni Cry sa kanyang mga kasamahan na dapat nilang hanapin ang mga mangangaso at ipaalam ito sa mga kabalyero, pero nagtanong ang lahat kung paano niya nalaman ng mga mangangaso ang mga iyon, gayong hindi naman niya nakita dahil nakasuot siya ng maskara. Namangha sila at inakalang ginamit ni Cry ang kapangyarihan ng mental vision, samantalang sa isip niya ay wala naman siyang matibay na patunay pero wala rin siyang pagdududa at makalipas ang ilang oras, nakipagkita na sila kay Garg na nagpakilala bilang pinuno ng grupo ng mga kaluluwang pinahihirapan at ipinaliwanag nila ang lahat ng nasaksihan nila. Nararamdaman ni Cry ang matinding presensya ni Garg habang tinatanong sila nito ng mga detalye, dahil hindi raw dapat palagpasin ang ganitong insidente at gayunpaman ay inamin nila na hindi nila nakilala ang mga lalaki, dahil puro boses lang ang narinig nila dahil sa nakamaskara sila noon habang nagsasanay sa paggamit ng mental vision. Kaya iminungkahi ni Cry na maaari pa nilang tanungin si Tino dahil tiyak na makikilala niya ang mga umatake sa kanya. Ngunit para kay Garg ay hindi iyon sapat dahil marami pa ring mga mangangaso sa lungsod, gayunpaman ay nagpasalamat siya sa tulong nila at ipinaalam na ang mga kabalyero ay nakikipagtulungan na rin sa kanila. Sinabi ni Garg na kung sakaling atakihin silang muli ng mga mangangaso, may kalayaan silang ipagtanggol ang kanilang sarili sa anumang paraan at siya mismo ang mananagot sa anumang mangyari. Samantala galit na galit ang dalawang mangangaso dahil sinira ni Cry ang kanilang plano at inagaw ang kanilang bihag. Para sa kanila ay hindi ito patas dahil pareho naman silang kasamahan, ngunit marahil dahil mga baguhan pa ang grupo ni Cry, hindi pa nila alam ang mga patakaran ng lungsod. Kaya napagdesisyonan nilang ipadala ang grupo ni Cry sa kanilang organisasyon, kahit hindi sila makatulong ay magsisilbi raw itong panlilinlang para hindi na sila makialam muli at sa kasalukuyan,
Masigla pa ring nagkukwento si Tino tungkol sa kung gaano kahanga-hanga si Cry at kung paanong itinuturing niya itong isang Diyos. Ngunit naaalala ni Cry na noon ay inimbitahan sila ng isang grupo ng mga mangangaso na sumali sa isang organisasyon na namamahala sa lungsod. Sa ganitong paraan ay matututo raw sila tungkol sa kung paano gumagana ang mga bagay-bagay doon. Nagtaka si Cry kung bakit sila iniimbitahan sa isang organisasyon na hindi naman kabilang sa guild na pinamumunuan ni Garg, pero sa huli ay naisip niyang wala rin namang mawawala sa kanya kaya't kahit hindi niya maintindihan kung bakit sila pinuntahan ng mga mangangaso, tinanggap na rin niya ang imbitasyon. Habang naglalakad sila ay tinanong ng dalawang lalaki kung ano ang ginawa nila sa kanilang bihag. Inakala ni Cry na tinutukoy nila ang halimaw na nilabanan nila kamakailan kaya't ipinaliwanag niyang kinailangan nila itong alisin dahil sira-sira na ang katawan nito. Nagulat ang dalawang mangangaso dahil ang tinutukoy pala nila ay si Tino. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating sila sa isang tagong lugar at patuloy na nagdududa si Cry sa lahat ng nangyayari. Pero pinili niyang manahimik habang naglalakad at nang makarating sila sa isang maliit na silid, naghintay siya sa pagdating ng pinuno ng organisasyon. Tinanong siya ni C3 kung alam niya ba kung ano ang nangyayari, dahil napansin nitong ang dalawang mangangaso na nagdala sa kanila ay ang parehong mga lalaki na umatake kay Tino. Nabigla si Cry pero nagkunwari siyang alam na niya iyon. Sinabi pa ni Sofia na imposibleng hindi niya napansin iyon pero hindi nila alam kung kailan sila muling aatake. Pinakalma sila ni Cry at nagsimulang mag-isip kung ano nga ba ang totoong nangyayari. Dumating ang pinuno ng organisasyon at agad na tumuloy sa pakay nito at nais nitong aalukan sila ng isang eksklusibong kontrata upang sa kanila lamang sila magtrabaho. Nangako ito ng malaking kita parte ng benta at mga karagdagang benepisyo. Hiningi ni Cry na pag-isipan muna nila ito bilang grupo at pumayag naman ang pinuno, ngunit bago iyon ay nais daw nitong ipakita ang pinakamagandang produkto nila. Sa kasalukuyan ay hindi pa rin tumigil si Tino sa kakakwento ng parehong bagay, hanggang sa mapagod na ang lahat sa paulit-ulit niyang kwento at tinanong ni Cry si Mati kung nagawa na ba nito ang relikyang dinala ng dalaga, pero sagot nito ay hindi pa dahil masyado siyang abala at may mas mahahalagang gawain. Sa pagbabalik sa nakaraan ay napansin ni Cry na napalibutan na pala sila ng maraming lalaki, at hindi niya nagustuhan ang pakiramdam at ipinakita ng pinuno ng organisasyon ang isang kulungan na may mga batang nakakulong sa loob. Tumawa ito at sinabi na sila raw ang pinakamagandang produkto kung saan ibinebenta raw ang mga bata sa mataas na presyo. Ipinaliwanag pa niyang kahit mas mahigpit na ang seguridad sa lungsod at wala pa ring nakakatalo sa kanila, inaasahan daw nila ang malaking tulong mula sa grupo ni Cry upang mapalawak pa ang kanilang imperyo sa buong lungsod. Pilit na pinanatili ni Cry ang kanyang composure sa kabila ng galit at pagkamuhi at tinanong kung ano ang mangyayari kung tatanggi sila, ngunit bigla na lang may pumutok na baril at tinamaan si Gilbert dahilan para bumagsak siya sa lupa. Sinabi ng pinuno na nilabag ni Gilbert ang patakaran na huwag saktan ang mga kasamahan. Napatitig si Cry sa kanya nang may galit kaso sa isang kisap mata. Nasa likuran na ni Gilbert ang pinuno at ang kasama nito at pareho na silang naputulan ng tig-isang braso, dahilan para mamangha ang lahat. Ipinakita ni Gilbert ang kanilang mga maskara at ipinagmamalaki na iyon ang pinakamahalagang kagamitan nila na gawa ni Cry na sobrang tibay. Kahit halos maubos ang pera nila sa pagbili nito sulit naman daw at nagsimula ang matinding labanan sa loob ng hideout. Ginamit ng grupo ni Cry ang lahat ng kakayahan nila para harangin ang mga bala at durugan ang mga bandido. Gumamit si Smart ng kalasag upang protektahan sila at habang si Cry naman ay tinatakpan ang kulungan upang hindi matakot ang mga bata. Dahil sa tindi ng labanan ay nagsuot na lang siya ng maskara para hindi na makita ang karumal-dumal na eksena, at naalala niya ang sinabi ni Garg na may kalayaan silang ipagtanggol ang sarili kung sakaling aatakihin. Makalipas ang ilang araw ay nababasa ni Cry sa pahayagan ang tungkol sa insidente. Natuwa siya na hindi sila nadamay dahil si Garg ang umaako ng lahat ng responsibilidad, ngunit di nagtagal ay pinapaalam ng kanyang mga kasama na ipinapatawag sila ng association. Kaya nagtungo silang lahat doon at pinapakalma ni Cry ang grupo at sinasabing wala naman silang ginawang masama, marahil gusto lang ng association na kumuha ng pahayag mula sa kanila at wala nang iba pa. Pagkatapos ay bahagyang kumalma ang lahat at napansin ni Cry na naroon din si Tino. Nang malaman niyang magbibigay din ito ng pahayag ay ibinigay niya rito ang palawit na nawala noon,
dahilan para labis na ma-excite si Tino at sa kasalukuyan ay tinitingnan ni Tino ang litrato nila noong araw na iyon at ipinagtapat kay Cry na 5 taon na ang lumipas mula nang una silang magkakilala. Iyon daw ang dahilan kung bakit siya masayang masaya dahil mula noong araw na iyon, nangako siya sa sarili na magiging bahagi siya ng Almaz at nangakong magiging kapakipakinabang para sa grupo. Sinabi pa niyang ang paghanga niya kay Cry ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob, bago siya umalis ng masayang masaya. Samantala napaisip si Cry na marahil ay dapat niyang isama si Tino sa isa sa mga sinaunang guho, dahil baka makahanap sila roon ng isang mahalagang artifact at makalipas ang ilang araw ay sinalubong ni Tino si Cry kasama sina C3 at Kilkil. Sa ganitong bilis ay mas gusto pa siguro niya ang ibang lugar at ayon kay Tino, maaaring may natatagong relikya sa lugar na iyon pero nang suriin ni Cry ang paligid, tila hindi siya kumbinsido dahil mukhang mga abandonadong guho lang ito. Sa isip niya ay imposible halos na may mga relikya sa ilalim ng lupa kaya't humingi siya ng paumanhin kay C3 sa pag-invite rito nang wala namang makikita, ngunit ngumiti lang si C3 at sinabing kailangan rin naman niyang manghuli ng ilang sand rabbits. Hindi naman kumbinsido si Tino na walang relikya kaya't nagpahayag siyang papasok siya sa kuweba sa ilalim ng lupa upang mag-imbestiga. Pinayagan siya ni Cry dahil alam niyang mahirap siyang pigilan at ipinaliwanag ni C3 na ang tunnel na iyon ay gawa ng isang golem na binili niya kamakailan sa isang subasta, at sa ilalim daw niyon ay may mga labi ng lumang base ng Noctis. Napatulala si Cry dahil parang alam lagi ni C3 ang lahat at di niya inasahan na imbitahan siya nitong silipin mismo ang loob, kaya sumama siya hanggang sa isang maliit na lagusan na ayon kay C3 ay ang pasukan. Ngunit bago pa sila makagalaw ay narinig nila ang tinig ng isang lalaki na galing sa isa sa mga lagusan, labis itong nasa sabik dahil daw may natuklasan siyang magbabago sa lahat ng nalalaman nila tungkol sa mga sand rabbits at nagtaka si Cry at tinanong kung sino siya. Nagpakilala ito bilang si Aleko at ipinakita ang kanyang ID bilang miyembro ng Laboratory Investigation. Inamin ni Cry na hindi pa niya naririnig ang grupong iyon at natawa si Aleko dahil nga raw napakalihim nila. Gayunpaman ay hinalok niyang ipakita sa kanila ang kanyang natuklasan dahil tiyak daw na sabik silang malaman ito kahit sa totoo lang, wala talagang pakialam si Cry at habang abala si Tino sa paghahanap ng relikya, makalipas ang ilang minuto ay dinala sila ni Aleko sa tinatawag niyang tunay na lungga ng mga sand rabbits. Ipinagmalaki niyang dahil sa natuklasan niyang mga tunnel sa ilalim ng lupa at sa malaking hukay malapit doon, napatunayan niyang matatalino raw ang mga hayop na ito at kaya nilang bumuo ng sariling syudad sa ilalim ng lupa. Dagdag pa niya na ang malaking hukay daw ay gawa ng hari ng mga sand rabbits na malapit lang sa lugar. Tiningnan ni Cry sina C3 dahil alam nilang mali ang kinuha ni Aleko, hinayaan nila itong magsalita kahit medyo nainis sila lalo na't halatang mas interesado itong kainin ang mga kuneho kaysa pag-aralan at pag-akyat nila pabalik sa ibabaw. Bigla nilang narinig si Tino na sumisigaw ng tulong dahil sa hinahabol siya ng isang napakalaking kuneho. Natuwa si Aleko at iginiit na iyon daw ang hari ng mga sand rabbits, habang napamulagat si Cry sa laki nito dahil hindi niya akalaing ganoon kalaki ang mga halimaw na iyon at ilang oras pagkatapos ng insidenteng iyon, bumalik si Cry sa opisina kung saan sinalubong siya ni Eva. Sinabi nitong marami na siyang sulat na kailangang sagutin at nagsisiksikan na ang mga ito sa mesa. Inutusan siya ni Cry na sagutin na lang lahat sa pangkalahatang paraan at tanggihan ang mga imbitasyon, dahil abala raw siya kahit halatang hindi ito totoo. Tinanong ni Eva kung may nakuha na naman siyang bagong relikya, ngunit inamin ni Cry na matagal na itong nasa kanya at ngayon lang natapos ni Mates suriin, na pag-alaman nilang kaya nitong lumikha ng ilusyon hanggang 2.5 metro ang layo. Ipinakita ito ni Cry sa pamamagitan ng paggawa ng ilusyon ng ulo ni Eva na lumitaw sa tabi niya, dahilan para mapasigaw ito sa gulat ngunit natawa lang si Cry dahil nakakatuwa raw ang kakayahan ng relikyang iyon. Samantala si Liz ay nakipagkita kay C3 at ipinagtapat nitong wala pa ring sinasabi ang alinman sa mga pulang mangangaso na tinanong niya, kahit ginamitan pa niya ng isang espesyal na potion at tugon naman ni C3 na kung ayaw nilang maglabas ng impormasyon, wala rin silang pakinabang kaya't sa ngayon ay huwag na muna silang mag-alala tungkol sa mga mangangaso. Dapat na raw nilang ituon ang pansin sa mga natitirang miyembro ng Torre Acacia, at naisip niyang hindi rin naman dapat patayin ang mga taong iyon dahil maaari pa silang makatulong sa kanyang pananaliksik at magtrabaho para sa kanya. Natawa si Alice sa ideyang iyon dahil ayon sa kanya ay mas matindi pa raw ang paghihirap na mararanasan ng mga ito kaysa sa kamatayan,
Makalipas ang ilang minuto ay humingi ng tawad si Cry kay Tino dahil hindi niya inakalang may ganoong kalaking kuneho sa mga guhong iyon. Bilang kabayaran ay naisip niyang bigyan ito ng isang relikya at sakto namang dumating sina C3 at Liz at sinabi nila na dapat bigyan si Tino ng isang bagay na makakatulong upang mas lumakas. Pinagalitan pa ni Liz si Tino dahil tumakbo lang daw ito mula sa isang simpleng sand rabbit, kaya humiling si Tino ng kaunting tulong. Alam ni Cry na totoo ito kaya't napagdesisyonan niyang bigyan siya ng isang bagay na makakatulong para maging matatag. Ipinakita niya ang isang maskarang gawa sa laman, na agad ikinatakot ni Tino dahil sobrang nakakakilabot ito. Ipinaliwanag ni Cry na magpalakas ito sa kanya, kaso tumanggi si Tino at sinabing mas gusto niyang lumakas sa sarili niyang pagsasanay, gayunman ay hindi siya pinayagang umalis ni na C3 at Liz dahil para sa kanila, iyon ang pinakamabisang paraan para lumakas siya agad. Lumapit si Cry upang isuot ito at habang sumisigaw si Tino na huwag dahil tiyak daw na may masama sa maskara pero sa isang iglap, dumidikit ito sa kanyang mukha at hindi na matanggal at biglang nag-iba ang ugali ni Tino kung saan ay hinawakan niya si Cry at pinapagalitan sina C3 at Liz, sinasabing mahina raw sila para mapalapit sa kanyang guro. Tinawag pa niya silang walang silbi dahilan upang magalit ng husto ang dalawang babae. Habang si Cry naman ay litong-lito sa nangyari at makalipas ang ilang araw ay ipinatawag si Cry ni Garg. Galit ito dahil hindi niya sinasagot ang mga liham na ipinapadala sa kanya. Ipinaliwanag ni Garg na mahalaga ang pakay dahil isang kilalang pamilyang Maharlika at ang pamilya Gladys ang humiling ng misyon para sa kanya. Dapat daw niya itong tanggapin dahil bihira raw na ang pamilyang iyon ay magtiwala sa mga mangangaso. Kung pinili nila si Cry ay siguradong may mabigat na dahilan at dagdag pa ni Garg. Napakaganda rin daw ng bayad para sa trabahong ito at baka tinanggihan ito ni Cry subalit pinaalalahanan siya ni Carl na may obligasyon silang tanggapin ang minimum na bilang ng mga misyon sa loob ng association, kung hindi ay malamang matanggal siya. Hindi raw niya dapat sayangin ang reputasyon niya bilang isang mataas na antas na mangangaso at ayaw man ni Cry, pumayag na rin siyang maghanda para sa misyon na habang palabas siya, nag-iisip siya ng malalim dahil pakiramdam niya ay hindi magiging madali ang trabahong iyon. Habang naglalakad ay nilapitan siya ng isang lalaki at isang babae na bumati sa kanya, hindi niya sila nakilala ngunit inimbitahan nila siya na makipag-usap sandali, ilang sandali pa ay kinausap siya ni Ark at hiniling dito na itigil na ang pag-atake laban sa mga natitirang miyembro ng Torre Acacia, dahil orihinal silang target ni Ark at inagaw daw ni Cry ang pagkakataon. Alam nilang dahil sa tagumpay na iyon ay malapit nang maabot ni Cry ang antas siyam na isang bagay na hindi ikinatuwa ng ibang grupo. Pero habang nagsasalita si Ark ay abala lang si Cry sa pag-inom ng tsaa at pagkain ng cake, na para bang wala siyang pakialam. Inisip niyang wala naman siyang paki doon kaya sa huli, pumayag na lang siya sa gusto ng mga ito dahil wala rin naman siyang interes na magpatuloy sa laban o umakyat pa sa antas siyam at lubos itong ikinagulat ni Ark, dahil hindi niya inakalang ganoon kadali na kausapin si Cry. Pero bago pa sila matapos ay dumating ang isang lalaki at nagulat na hinahanap si Cry dahil may mahalagang pangyayari, pero bigla itong lumingon at sinabi na hindi naman siya kilala ng mga ito at nagalit ang grupo ng lalaki at naging intense ang sitwasyon. Ipinapaalala ni Cry na pumayag siyang lumaban sa kanila kung matatalo muna nila ang buong grupo niya, ngunit sagot ni Arnold ay wala na silang pakialam sa kasunduan at hindi raw nila hahayaang patuloy silang hamakin, ngayong sandali rin ay bawian nila siya. Tumayo si Ark at sinabing hindi niya papayagan na babastusin ang kanyang panauhin, ipinaliwanag niya kay Cry na siya na ang bahala bilang pasasalamat sa pagtanggap nito sa kanyang kahilingan at pagkatapos ay ipinakilala nila ang kanilang mga sarili bilang Art at Mari, mga kasapi ng Moldition Cult na isang makapangyarihang angkan ng mga salamangkero mula sa kabisera. Nabigla ang mga kalaban sa narinig dahil ang Moldition Cult ay isa sa mga pinakakilalang clan ng mahika sa buong imperyo. Habang nagaganap iyon ay nagpaalam si Cry na pupunta lang sa banyo, pero sa loob nito ay agad siyang tumakas sa pamamagitan ng maliit na bintana. Hindi niya kasi naalala na sina Art at Mari pala ay kabilang sa Moldition Cult, at ayaw na niyang madagdagan pa ang mga problema niya sa association at sa misyon na ibinigay ng pamilya Gladys. Ginamit niya ang kanyang relikya upang lumikha ng ilusyon ng mukha ni Ark para kung sakaling may makakita, hindi siya makilala bilang si Cry. Pagbalik niya sa kanilang guild ay sinalubong siya ni Eva na may dalang magandang balita, nakatanggap daw sila ng imbitasyon para sa seremonya de la Espada Blanca,
isang prestihiyosong pagtitipon kung saan nagkikita ang emperador ng mga mangangaso at ang pinakamahusay sa buong syudad. Isang malaking karangalan ito dahil matagal nang sinasabing hindi inimbitahan ang grupo ng Olmaz dahil sa kanilang masamang reputasyon, ngunit ngayon ay nakamit na nila ito at pagkakataon na nilang patunayan na kabilang sila sa mga pinakamagaling, may 3 linggo pa silang natitira upang maghanda. Ngunit imbes na matuwa ay natakot si Cry at tumanggi siya ng mariin at ayaw daw niyang dumalo sa isang event na maraming tao at maraming responsibilidad, ipinahayag niya na magbabakasyon muna siya at kung sakaling makabalik bago magsimula ang seremonya saka lang siya pupunta. Pagkatapos ay nagtungo siya kina Liz at C3 para ipaalam ang tungkol sa bakasyon, ngunit sinabi ng dalawang babae na abala pa sila sa pagsisiyasat tungkol sa tore ng Akasha at naalala ni Cry ang usapan niya kina Ark sa kapihan. Kaya ipinaliwanag niyang huwag na silang mag-alala dahil ipinagkatiwala na niya sa Moldition cult ang pagsubaybay sa mga natirang kasapi nito na ikinagulat naman iyon ng dalawang babae, dahil dito ay nagpasya si Liz na imbitahan din ang buong clan kung gusto nilang sumama, pero halos lahat ay umayaw at gumawa ng dahilan. Ang totoo ay natatakot silang sumama kay Miltrucos dahil baka harapin nila ang libong pagsusulit o pagsubok. Ilang sandali pa ay ginigising ni Liz si Tino na nahihiya pa rin dahil sa mga nasabi niya noon, habang nasa ilalim ng impluwensya ng maskara. Inutusan siya ng kapatid na maghanda dahil sasama sila sa bakasyon kasama si Cry, ngunit tumanggi si Tino dahil alam niyang hindi ito magiging totoong bakasyon at tiyak daw na puno ito ng pagsubok. Binigyan siya ni Liz ng 5 minuto para maghanda o dadalhin siya kahit hindi pa handa. Samantala ay ipinakilala ni C3 kay Cry ang kanyang mga alalay pero nang hindi siya batiin ng mga ito, bigla silang nakuryente at nabigla si Cry at tinanong kung mga kaibigan ba niya iyon dahil medyo kakaiba ang kilos nila, ipinaliwanag ni C3 na mga alalay nga niya iyon. Pagkatapos ay dumating si Liz kasama si Tino na patuloy pa ring nagrereklamo at ayaw pa ring sumama, makalipas ang ilang minuto ay umalis na sila mula sa kabisera at samantala, umabot sa grupo ni Arnold ang balita tungkol sa bakasyon ni Cry, kaya agad nitong iniutos sa mga tauhan niya na ihanda ang lahat dahil susundan nila sila. Habang si Garg naman ay napangiti at alam niyang para kay Miltrucos, ang pagpunta sa mansyon ng pamilyang Gladys ay simpleng bakasyon lang subalit nang mapansin niyang hindi dinala ni Cry ang liham ng pagtatalaga, agad niyang inutusan si Chloe na sundan niya ito agad, dalhin na nito ang liham at yun lang ang makakapagpatunay na siya ang tinanggap ng pamilya. Samantala makalipas ang ilang sandali ay nagtagpo si Tino kasama sina Gilbert at Ruda at ito ang tanging dalawa na pumayag na samahan siya para habulin si Cry. Paglabas nila ay nagulat si Tino nang marinig si Arnold na nagsabing kailangan din nilang mapupuntahan agad si Miltrucos, doon niya naintindihan na pareho pala sila ng layunin. Samantala sa loob ng clan ay iniisip ng lahat na ang sinasabing bakasyon ay tiyak na napupuno lang ng mga pagsubok at hindi totoong pamamahinga. Ngunit nang malaman nilang ang Moldition cult ay makipaglaban sa mga natitirang kasapi ng Tore Akasha, labis silang nagulat at naapektuhan dahil inakala nilang lahat ito ay bahagi ng plano ni Cry. Habang nasa biyahe naman si Cry sakay ng kanyang karwahe ay nakangiti siyang nag-iisip ng tungkol sa magandang bakasyon na hinaharap niya, alam niyang dapat siyang umiwas sa teritoryo ng pamilya Gladys dahil masyadong malapit ito sa lugar na gusto niyang pagbakasyonan. Ang tanging hangad niya ngayon ay huwag siyang mapansin at sana'y walang makaalam na naroon siya malapit sa kanilang lupain.